Isabel, kamusta ka na? Bakit parang mugto yata yung mata mo? Umiyak ka ba? Alam mo, Isabel, ang saya-saya ko. Nagtapat lang naman kasi sa akin ng pag-ibig si Fredo. At alam mo, magkasintahan na kaming dalawa ngayon. Bakit hindi ka yata masaya sa sinasabi ko sa'yo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Well, nakausap ko ang lawyer natin. Yun ang sinabi niya. Pinakawalan daw ng mga pulis si Paolo. Dahil si Sheila May mismo ang humarap sa kanila at tumistigo na hindi siya kinidnap ng lalaking yun. Damn it! Lumalaking suwail ang batang yun. Kapag malaman ng mga tao na nililigawan siya at pinapatulan niya ang patay-gutom ngayon, pagtatawanan nila ako. Alam mo, Isabel, mahal na mahal ako ni Fredo. Sa dami ng babaeng umiibig sa kanya, ako pa rin ang nagwagi. Nakakaawa naman sila, no? Umaasa sila na balang araw, susuklian ni Fredo ang pag-ibig nila. Kaya pilit lang lalapit ang sarili nila. Pero ano nangyayari? Wala. At lahat ng ito ay kasalanan mo, Ava. At bakit ako? Kung hindi ka umalis, hindi sana ganito si Sheila May. Ikaw ang nandito. Bakit mo siya pinabayaan? It's so obvious na hindi mo kasi pinag-ukulan ng tamang atensyon ng anak natin. Responsibilidad mo yon bilang ama niya. At ikaw, ano ang responsibilidad mo? Ang iwanan siya at kalimutan? Ikaw, Isabel, isa ka rin ba sa mga babaeng umiibig kay Fredo? May pagtingin ka ba kay Fredo? Kung ano man ang nararamdaman ko para kay Sir Fredo, akin na lang yan. Ngayon kung wala na po kayong pag-uutos, pupunta na akong kusina. Madami pa po akong gagawin. Noon pa sinabi ko na sa'yo, hindi siya dapat naging parte ng buhay natin. Well, Juan, ang akala ko kasi, siya ang magiging solusyon para maayos ang relasyon natin. Mali ka na akala, Ava. Si Sheila May ang sumira ng buhay natin. Pagkatapos ngayon, pati ang pinakaiingatan kong pangalan, sinisira ng ingratang yun. Pare-pareho lang kayo. Pinag-uusapan na sa buong si Rene ang pagkawala ni Prinsesa Berbula. Lahat po sila dito. Nag-iisip baka pumanik po siya sa lupa. Buisit! Paano nagawa sa akin to ni Berbula? Paano ba ako kakatakutan ng aking mga nasasakupan kung sarili kong anak hindi ko masupil? Mahal na Reyna, hindi to ang unang pagkakataon na sinubukan niyang ipagpalit ang kanyang buntot para magkapaa. Dapat sana noon pa lang nabantay nating maigi ang prinsesa. Pero ngayon, huli na ang lahat. Papaano pa natin siya mapabalik dito? Buglug, buglug. Teka. Huwag ka na pumunta sa opisina. Gusto ko nandito ka. Malulungkot na naman ako pag nawala ka. Cassandra, kailangan pumunta. May mga obligasyon ako kailangan tapusin. Pabalik din naman ako agad eh. Kain na po kayo. Bakit? Siguro madami magandang babae doon, ano? Baka inaakit ka nila. Wala. Ikaw lang ang gusto ko. Siya ang natatangi kong tagapagmana. Kung kinakailangan na ako mismo ang pumanik sa lupa para ibalik siya rito, gagawin ko. Si Ama Furo lang po ang pwede magbigay ng paa sa inyo, mahal na Reyna. Sa ngayon po,
hindi po natin siya mahanap-hanap eh. Dahil mga inutil kayo. Nadait pa kayo ni Berbola. Nagawa niyang mahanap siya mapura. Mahal mo ba ako? Alam mo naman ang sagot doon, di ba? Gusto ko marinig sa'yo kung gaano mo ako kamahal. Mahal ka na. Mahal. Berbola! Ano ba itong kabaliwang ginawa mo? Tama, Mahal na Reyna. Kabaliwan nga ang umibig sa isang Tagalupa. Pareho sila ni Jezebel. Nakaukit na ang kanilang kapalaran na sila'y maging magkaribal. Pero imbis sa pag-aaway ng trono dito sa Sirenea, pag-ibig ng lalaking Tagalupa ang pinag-aagawan nila! Isabel, ano ba? Pasensya na po kayo. Puro ka pasensya. Kukuha na lang po ako ng basahan. Teka. Sandali. Saan ka pupunta? Sandali. Pakiligis ako. Pwede mo ba akong turuan sa chem ko? Eh kasi kailangan ko lang talaga ng tulong mo eh. Sige na, please. Please. Nandiyan po pala kayo, Nay. Naisip mo si Sheila May? Isabel! Lilinisin ko lang yung nadumihan ko doon. Tama na. Nagawa mo na ang misyon mo sa lupa. Napaibig mo na ang Tagalupa. Oo. Sa akin na si Fredo. Oh, bakit parang hindi ka naman masaya? Dahil alam ko, minamahalang niya ako dahil akala niya ako si Jezebel. Totoo ba na mahal mo siya? Oo. Eh ako. Ikaw. Magkaibigan tayo. Mahalaga ka sa akin. Pero hindi. Hindi isang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Iniibig kita. Eh hindi ba yun naman talaga ang gusto mo? Kaya nga kinuha mo ang mukha ni Jezebel para magpanggap. Pero hanggang kailan ako magtatago sa mukhang to? Mas gusto ko pa rin yung dati kong itsura. Mas maganda ako kay Jezebel. Matagal ko na namang sinabi sa'yo, Isabel. Hindi ako ang lalaki para sa'yo. Hindi kita maaaring mahalin. At Bakit? Dahil pangit ako. hindi ako ganun kababaw. Isabel, hindi kita maaaring mahalin dahil may mahal akong iba. Pero ang mukha ni Jezebel ang iniibig ni Fredo. Kapag nalaman ni Fredo na nagpapanggap ka lang at nagbabalat kayo ka, Iwan at lalayuan niya ako. Kaya nga kailangan ko ipagpatuloy itong pagpapanggap ko. Mas importante sa akin ang pagmamahal ni Fredo. kahit pa alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang babaeng iniibig ni Fredo,
Pero ngayon lang siya dumating. Matagal ko na siyang inaantay. Hindi ba sumuko ka na? Pero hindi ang puso ko. Patawarin mo ako, Isabel. Pero si Cassandra ang mahal ko. Rebus, Bukanding, nakausap mo na ba si Jezebel? Nasabi mo na sa kanya tungkol kay Berbula? Oh, akala ko ba ayaw niyong kausapin ko si Jezebel at sabihin sa kanya tungkol kay Berbula? Uy, Isabel! Kanina ka pang walang imik dyan ah! Sabihin mo nga sa akin, Buboy. Niloko ko lang ba yung sarili ko na kahit papaano may pagmamahal sa akin si Fredo? Sinabi ko na nga ba ni Sir Fredo nung mapag-uusapan natin eh? Nagsasawa ka na ba na kakapakinig sa akin tungkol sa mga problema ko? Eh, hindi naman sa ganun, Isabel. Ano lang, I'm just 8, no? Oh, mapamali ko sa mga pag-ibig na yan. Ha? Sinabi ko kay Arana na iparating sa ang pakiusap namin, Ina. Rebus, nag-aalala na kami para kay Jezebel. Kailangan niyang malaman na nasa lupa na rin si Berbula. Binilin kong mabuti kay Arana yun ah. Sigurado ka? Oo. Ano bang sinabi niya sa'yo? Anak, hindi naman sa nakikialam ako sa pagpapatakbo mo sa buhay mo. Matanda ka na. Alam mo na kung anong nararapat para sa'yo. Pero bilang magulang mo, nasasaktan din naman ako kapag nakikita ko nasasaktan ka. Nakita ko kung anong nangyari sa'yo nang dahil dyan sa pag-ibig mo kay Sheila May. Tingnan mo, napabayaan mo yung sarili mo, napahamak ka pa. Sheila May! Sheila May, open this door! Sheila May! Walang hiyang bata ka. Bakit mo ako sinuway, ha? Bakit ka nagpunta ng presinto? Naawa na po kasi ako kay Paolo. Dad, wala naman po talaga siyang kasalanan. Anong wala? Kasalanan niya ang magkagusto sa'yo. Tarantadong ambisyosong lalaking yan. Kung akala niya mabobola ka niya tapos yayaman siya, nagkakamali. Tapos ikaw, tanga? Pumatol? Dad, hindi ganong klaseng tao si Paolo. Ang lahat ng mga mahihirap, lahat ng pobre, mukhang pera. Kayo ang mukhang pera. Anak, magkaiba kayo ng mundo ni Sheila May. Mas makakabuti siguro kung iiwasan at kakalimutan mo na siya. Yun naman po talaga ang plano kong gawin eh. Tama po kayo ni Kuya. Dapat simula pa lang nakinig na ako sa inyo at hindi sa puso ko. Anong sinabi mo? Wala nang importante sa inyo kundi ang pera, no? Walang utang na loob. Kung alam ko lang magkakaganito ka, dapat noon pa, tinaboy na kita sa pamamahay ko. Dapat tinapo na kita sa basurahan kung saan ka nababagay! Eh, sana nga tinapon niyo na lang ako eh! Dahil mas gugustuhin ko pag tumira sa lansangan kesa makasama kayo! Sana hindi na lang kayo naging magulang ko! Dahil akala ko, pagdating sa pag-ibig, walang mahirap, walang mayaman. Pero ngayon, alam ko na po ang totoo. At alam ko na po ang tama. Nay, magsisimula po ako ulit. At mula ngayon, wala na po si Sheila May sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Sheila May. Mabait ang Diyos. Ibinigay na ng Diyos ang gusto mo.
Anong ibig sabihin ninyo, Dad? Don't ever call me Dad! Ganyan kayo magsalita. Oh, come on, Sheila May! Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Hindi ako ang tunay mong magulang. Ni hindi kita katugo! Dahil ampong ka lang! Ampon? Oo. Ampon lang ako? Oo, ampon. Isang walang kwentang ampon. Hindi! Nagsisinungaling lang kayo. Nasabi niyo lang yan dahil galit kayo sa akin. Ha? Ha? I'm sorry, Sheila May. Hindi ko dapat ipagtatapat sa iyo ang buong katotohanan. But you give me no choice. Masyado ka nang naging suwail. Alam mo, Buboy, naiingit nga ako sa'yo eh. Sana katulad mo na lang ako. Walang alam sa pag-ibig. Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Ah, ganon. Nagsisisi ka kung ba't mo pa nakilala si Sir Fredo, ganon? Hindi. Masaya ako na nakilala ko siya. Alam mo ba, nung makita kaming dalawa, parang lumuluntag yung puso ko sa tuwa. Kasi napakakisig niya. Tapos nung makausap ko siya, masaya ako. At nung mahalikan ko siya, pakiramdam ko yun ang pinakamasayang araw nangyari sa buhay ko. Alam mo, Buboy, sobrang saya ko nun. Kasi nahalikan ko siya. Hindi! Dad! Paano nangyari nga po lang ako? Si Aba, bigla na lang dumating dito isang araw. Dala-dala ka. Ang sabi niya, anak ka namin. Ako naman si Gago! Naniwala, and it took time for me to realize na hindi kita tunay na anak. Hindi! Dad, sabihin niyo, nagsisinungaling lang kayo. Dad, anak ninyo ko. Dad, anak niyo. I'm sorry, Sheila May. But I'm telling the truth. You are not my daughter. You never were! Dad! No! Aba! Anak niyo ako. Hindi ako ampun na. Parang nangyari ka pa lang ako. Hindi ako ampun. Pero wala eh. Inangkin lahat ni Cassandra yun. Sinabi niya kay Fredo na siya nagligtas sa kanya. Lahat ng alaalang yun, kinuha niya lahat. Alam mo, Isabel, nakakapagtaka talaga yung Cassandra na yun eh. Yung una, magkamukha kayo. Pangalawa, sinabi niya kay Sir Fredo na siya nagligtas sa kanya. Alam mo, Buboy, hindi totoo yun. Hindi siya ang nagligtas. Ako. Yun talaga ang totoo. Alam ko na yun. Pero paano laman yun? Wala naman ako ibang pinagsabihan bukod sa'yo. Siyempre, sina Inabanak, si Bukanding, saka yung mga ibang taga Sirenea. Sila lang yung nakakaalam. Pero ang Tagalupa, ikaw lang. Sigurado ka, ako nang pinagsabihan mo. Mag-isip ka mabuti, baka meron ka pang pinagsabihan eh. Wala na talaga, Buboy eh. Isabel, parang tumutunog yung, ano mo? Yung bulsa mo. Oo nga, no? Ano ba yan? Kabibi ko. Ah, cellphone mo. Erebus? Magandang alon sa'yo, Jezebel. Magandang alon din sa'yo. Jezebel! Bukanding! Kamusta ka na, Bukanding? Ayos lang kami. Jezebel, makinig ka sa aming mabuti. Mayroon kang dapat malaman. Tungkol saan? Tungkol kay Berbola. Kay Berbula? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nakuha niya ang perlas.
Jezebel, nandyan din si Rebus. Bukanding! Anong ginagawa mo dito? Bakit nawala? Ano nangyari sa kanila? Naiinip na kasi ako sa loob. Kaya naisipan kong lumabas na muna pansamantala. Ah! Baka walang signal o walang load. Ha? Dito baka may signal ha? Oo, low-bat sila. Baka. Ano? Bakit magkasama kayo ni Bukanding? Nagkikwentuhan lang kami. Ano yung tinatago mo sa likod mo? Wala. Tingin nga. Sinong kausap nyo? Bukanding! Wala eh. Ano ba yan? Akala ko naman imported dyan. Bakit ganun? Bakit nawala? Sabi sa akin ni Bukanding may sasabihin daw siya sa akin tungkol kay Berbula. Wala. Wala. Bakit nasa nyo ito? Hindi laruan tong kabibing ito. Ginagamit lang ito sa mga importanteng bagay na may kinalaman sa palasyo. Sino nga yung Berbula natin? Si Berbula, anak siya ni Reyna Janga. Dati ako naninilbihan sa kanya. Napakalupit niya. Palagi na lang niya ako pinapagalitan. Palagi niya akong sinasaktan. Alam mo ba na siya ang dahilan kung bakit ako naparusahan sa Sirenea? Dahil sinumbong niya ako na ligtas ko si Fredo noon. Oh, maldita pala talaga yung Berbula yan yung sinasabi mo. Rebus, sana tumatak sa utak yung pinag-usapan natin. Tandaan mo, maraming mga matang nakapantay sa'yo. Isa na ako doon. Naku, Buboy, sobrang maldita. Alam mo, nung bata pa lang ako, kontrabida na siya ng buhay ko. Lagi niya akong sinasaktan, palagi niya akong inaapi. Palagi niya ako inuutusan kahit hindi naman dapat. Napakalupit talaga niya sa akin. Pero sinisigurado ko, hindi niya na ako masasaktan, hindi niya na ako maaapi. Dahil nandito na ako sa lupa. Siguraduhin mo lang. Oo na. Kahit gaano pang kakapal ang lagay mo sa pagmumukha mo, hindi na matatago ang kapangitan mo. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Ma'am Cassandra, gusto niyo po kuha kayo na maiinom niyo? Huwag mo ako tinatalikuran kapag kinakausap kita. Hindi ako Maria Isabel. Alam ko na may pagtingin ka kay Fredo. Kapal din naman ang mukha mo. Sa pangit mong yan, nag-iilusyon kang magustuhan ka ni Fredo na napakagwapo. Kung lalaitin niyo lang po ako, alis na lang po ako. Matapang ka rin, ano? Baka nakakalimutan mo kung sino kaharap mo. Ako lang naman ang babaeng pinakamamahal ni Fredo. Mukha mo lang ang gusto niya, pero hindi ang pagkatao mo. Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. Baka nakakalimutan mo. Katulong ka lang dito. Wala kang halaga sa bahay na to. Isa ka lamang taga-silbi. Taga-sama.